Ito ang magiging topic natin for today. Bato na tinitira, naging buto. Pambihira. Ay, medyo may twist po ang balita ngayon. Hindi po patungkol sa yung droga. Iba na ang tinitira ng mga adik. Pangalawa, mark safe na si Tambi at BBM sa 2026. Bakit? Ayan. Ibig sabihin hanggang 2026, sa kasamaang palad, mukhang safe na si Tambi at si Bongbong Marcos. Mamaya pag-uusapan natin. Pangatlo, Claire, inamin ang kalagayan ng palasyo. Yan. Pangapat, Boying, tinawagan ni Tambi. Ano kaya pinag-usapan? Panglima, Alice Guo. Ito, konektado sa Malacanang. Uy! medyo ito pasabog yan. Okay. Di umano. Ayan po mga pag-uusapan natin for today. Huwag pong kakalimutan i-like po itong vlog na ito, and sana doon sa mga hindi pa po natin subscriber, mag-subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po muna ang pag-usapan natin, itong balita ng GMA News. Napaka-importante nito Dito sa balita ng GMA, makikita na natin ang kalagayan ng bansang Pilipinas, kung saan na po patungo yung investigasyong ginagawa patungkol dito sa flood control projects. Okay? Tingnan po natin to. Tingnan! Mahigit 50 hinihinalang buto ng tao. Damit ang na-recover ng PNP CIDG 4A sa Taal Lake matapos ipagpatuloy ang paghahanap sa missing sabongeros ngayong buwan. Ayon sa DOJ, pambihira, no? Pambihira. Okay, so ngayon, dito sa Taal, meron na naman silang nakitang bulalo. Oy, hindi po natin pinagtatawanan yung kung meron mang namatay dyan sa Taal. Kaya lang po tayo tumatawa kasi hindi po tayo naniniwala na ito ay buto ng tao. Ito ay bulalo. Alam naman natin, uso yung bulalo dyan sa Tagaytay, di ba? Baka itinatapon lang. Kasi nabalik na naman tayo sa sabungero. Pambihira, oh. Ang tagal na nitong nawala, itong patungkol sa sabungero. At tingnan nyo, ito yung mga buto. Oh, yan. DOJ mismo ang nagpakita niyang picture na yan. Oh, nako, may brief pa, pambihira. Oh. Ay, wag na nga natin ipakita yun kasi baka ma-flag pa tayo. No? Pero nakita nyo, okay? Ito po ang kalagayan ng investigasyon ng bansang Pilipinas. Oo. Ang dami pong balita ngayon. Isa po itong nawawalang bulalo. May natagpuan sa Taal. Isipin mo ilang taon na yung nakalipas doon nawawalang sabungero. Naghahanap sila dyan. May makikita pa kaya ginawa na nila dati yan May nakita silang buto, hindi naman buto ng tao. Ngayon meron na naman, may brief pa. O syempre, bakit may brief? O sa tingin niyo anong connection, bakit may brief? Para pag-usapan. Hindi ba pinag-uusapan natin ngayon? Inililihis. Itong gobyerno na ito, lahat ng paraan, ililihis nila. Una pa lang to bigla-bigla na lang, may buto ng tao. Bukod dun sa nililihis nila sa ibang politiko, alam naman natin, pati nga walang kinalaman na si VP Sara gustong idawit dyan sa flood control. Di ba? Inililihis yung usapin kay VP Sara. Meron pa ang reporter na tatanga-tanga. Inililihis kay VP Sara yung usapin ng nakawan sa Ghost Projects. Kaya barado kay Attorney Vic, napanood nyo na yon. Ganyan po katindi. Even media, kinakalantari ng palasyo. Bakit? Para hindi makaupo si VP Sara. Ngayon buto. Di ba? So alam natin itong lahat ng ito. Kaya po, ako'y magsasalita lang at makikiusap sa inyo. Kung gusto nyo talaga
na mahuli ang mastermind. Ako hindi naniniwalang mastermind kasi may nakausap akong vlogger. Oy, sabi, Coach, walang mastermind. Meron magnanakaw. Lahat sila kanya-kanyang nakaw. Sino ang makakapagnakaw at kayang magnakaw? Magnakaw. Oo, galing yun sa kabila. Hindi ako naniniwalang may walang mastermind. May mastermind. Yung iba lang, pangalawa sa mastermind, may pangatlo, pero meron niya, may kumukumpas dyan. Kaya kayo mga Pilipino, mga manunood, kung talagang gusto nyong matumbok natin ang mastermind, huwag tayong papalihis sa kung ano-anong balita. Bukod doon sa gusto nating malaman kung sino yung mastermind, yung ghost projects na yan, yung nakawan na yan, itong ganitong klaseng balita, gustong patayin yung pinasabog ni Amy Marcos. We have a problem because compromise ang health ng presidente. Kapatid niya na mismo nagsabi, walang motibo si Amy para siraan yung kapatid. Nakita niya mismo eyewitness siya. First hand. Siya mismo naglilinis ng kalat ng mga droga nitong kanyang kapatid. So kung gusto natin na maayos ang bansang Pilipinas, huwag tayong papadala sa mga ganitong balita. Pag-usapan lang natin saglit, pero balik tayo doon sa problema ng Pilipinas. Anong problema ng Pilipinas? Ghost projects at compromise ang health ng presidente. That's the main problem. And until hindi natin nasusolusyonan yung problema na yan, itagaan nyo sa bato. Ang Pilipinas, lulubog at lulubog. Hindi na po tayo maaayos. Okay? Next po, tingnan natin ito. So, pinag-uusapan po natin yung investigasyong ginagawa sa ghost projects at saka yung health ng ating presidente. Puntahan natin asa na tayo ngayon. Kasi dito, matitimbang natin, depende po sa sagot ni Claire. Okay, maraming impormasyon to si Claire. Marami. Pakinggan po ninyo, no? Denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, ito yung patungkol dito sa bakit sinabi na nag-resign si Bersamin pero hindi naman pala. Okay, so nag-fake news si Bongbong Marcos at si Claire Castro. Okay, tingnan natin, pinag-e-explain nitong nagtanong, magaling tong nagtanong pinag-e-explain kung bakit. Tingnan natin ang sagot ni Claire. Nagitan po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. Ang gaga! Pabayaan na lang ganon-ganon? Tingnan mong kalukuhan talaga ng ng Malacanang. Nitong dalawang itong si Bongbong. Itong itong magkapatid. Ito sila ata magkapatid, si Bongbong at saka si Claire. Pag meron silang kapalpakan, pag meron silang fake news, hayaan na natin sila. Palagpasin na natin. Bastos no? Bastos. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit? Yan ang pambihira. Yan ang mga tanungan. Kasi ako, inis ako dun sa mga nagtatanong na parang hindi naman nagtatanong, kinakampihan lang di ba? Ito tanong. Hindi po pwedeng pabayaan natin yan. Gaga! Wala lang gano'n. Walang gaga. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Nagtatanong yung taong bayan na nagbabayad ng sahod mo, Claire, na nagbabayad ng sahod ng presidente ng kinukurakot nyo. Hindi po pwedeng tingnan mo kung gaga nitong mga ito. Pag sila nagpe-fake news, tulad ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus, sa KOJC, we were there. Nakita namin. Ang daming barel ng mga pulis. Naka-live kami. Nakita ng even ng mga media. Mainstream media na kakampi nyo rin, mga gaga. Tapos sasabihin walang baril. They didn't even ask for an apology. Nag-fake news kayo, ni hindi man lang kayo nag-sorry.
Tapos eto na naman kayo. May fake news kayo kay Bersamin, gusto nyo pabayaan lang ng taong bayan. 'Di ba? Ganyang kakapal ang mukha niyang presidente nyo. Isipin ninyo, adik na, ang taas pa ng tingin sa sarili. Parang wala kayong pakialam sa desisyon ko. Hindi pwedeng ganun. Po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Oh, bakit natanggal yung executive secretary at sino nagpatanggal? Tingnan nyo kung anong isasagot ni Claire. Hindi ko pa masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Ay gaga! Wala ka talagang alam. Eto si Claire, pag patungkol kay Bongbong Marcos, walang alam. Pag patungkol sa information na nangyayari sa bayan natin, walang alam. Pero pag bastusan, daming alam. Pagdating kay BP Sara, madaming alam. Pagdating sa mga Duterte, madaming alam. Ikaw ba spokesperson ni Bongbong Marcos o spokesperson ng kabastusan? Ikaw ba spokesperson ni Bongbong Marcos o spokesperson ng Duterte? Kasi mas marami ka pang alam sa kagagahan eh. Pero pag bulilyaso ng presidente, wala. Kasi may tumawag daw kay Bersamin, mag-resign ka. Ang tinatanong, sino yung tumawag? Sino ang nagpapatanggal kay Bersamin? Hindi natin alam eh. Hindi si Bongbong daw yung tumawag. Sino? Sino ang gustong magpatanggal kay Bersamin? Sino ang tumawag? Si Claire, walang alam. Again, kasi hindi bastusan. Pag bastusan, may alam. Pag palengkehan, may alam. Alam mo ako medyo ako dito kay Claire. Kasi vlogger to. Okay? And at the same time, lawyer. Sana, ang dinala mo sa PCO, yung pagiging lawyer mo. Hindi yung pagiging vlogger. Hindi ka nalalayo. Siguro lamang ka lang ng isang paligo dahil mas maputi ka kaysa kay Gadon. Pero parehas sila na parehas ni Gadon. Pangpalengke. Ang dinala niya dyan, yung ugali niyang vlogger, gayahin mo yung ibang abogado. Di ba? Kakahiyang abogada to. Oh. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Wala Kung ka yun po ang talagang alam. nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Wala, iha. Wala talaga masasabi yan. Tanungin mo, si Duterte, asan na kaya si BP Sara? Tanungin mo. O, alam niya. Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Yan. Na-explain na nitong babaeng to, tong reporter na ito, na hindi lang to first time na nangyari. Babanggitin niya yung mga iba na bastusan yung pagkakatanggal. Malalaman na lang sa iba. O kaya palalabasin na nag-resign. Pero minsan nauunahan pa nga, katulad nangyari kay Bersamin, una silang naglabas sa media kesa masabihan yung tao mismo. Bago mag-submit ng resignation letter, bastos talaga to. Sa bagay, adik eh. Di ba? Huwag kang magalit sa akin ha. Kapatid mo nagsabi, adik ka. Ano aasa mo sa adik? Di bastos. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. Bonoan. Si Magalong daw. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials? Unceremonial removal of high-ranking official. Di ba? Kaya kung nagagawa niya yan, but alam mo, katangian na ni Bongbong Marcos yan. Traidor. Sa bagay, katangian talaga ng adik yan eh. Pag kailangan ka niya, lalapitan ka, pag wala ka ng gamit, tapon ka na. Diba? Ginawa niya yan kay Sara, even kay Torre. Tingnan niyo nangyari kay Torre. Saglit lang naging chief of police. Diba? Manggagamit to si Bongbong Marcos, traidor pa. In the Philippine seat of power. Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po bang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck
ipapa-assess sa legal team. Paano ang gusto mong paimbestigahan yung tennis court? Diba? O si Magalong, sabi niya hindi naman daw si Magalong. O si Bersamin. Kung mayroon ba na-violate, wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Okay, Bersamin. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nito Ako kasi, teka muna, idagdag ko Iha, mauna ako ha. Ako sa tingin ko yung ginawa kay Attorney Trixie at kay Attorney Vic Rodriguez. I really don't know kung pinag-resign sila or talaga. Kasi sabi ni Attorney Vic at ni Attorney Trixie, nag-resign daw sila. Pero pasensya na po mga kaibigan natin ito, nakakasama natin. Even Attorney Vic is my classmate. Pero I don't believe na nag-resign siya. Nag-resign siya talaga, pero pinag-resign. Diba? Pinag-resign siguro. Bastos basta bastos. I really don't know. I'm being honest. Pero yung ginawa sa kanila, ang punto ko po, ay ugali na ni Bongbong Marcos. Ha? Ilalagay ka, tapos pagka hindi ka kayang pilipitin, saglit na saglit lang tatanggalin ka na. So ang gusto nila ay hindi tao. Ang gusto nila dyan sa posisyon tuta. Di ba, Claire? Ang gusto nila dyan sa posisyon attack dog. Di ba, Claire? Ang gusto nila dyan sa posisyon, possibly, in my opinion, I strongly believe in this, susunod kay Lisa. Yeah? Pag may inutos, wala nang question. Kalimutan mo yung tama o mali. Ang importante, utos ng presidente. Yan nga, sinabi ni Saldico what the president wants, the president gets. Parang ang utos ng hari ay hindi mababali. Unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Hindi yun ang issue. Alam naman natin ang secretary is upon the pleasure of the president. Siya ang naglagay dyan, anytime pwedeng tanggalin. Ang pinupunto rito ay yung makatao na hindi naman traiduran. Yung makatao na bigyan nyo naman ng magandang exit. Hindi yung bigla na lang kayong tatanggalin tapos walang pasabi tapos na ina-announce na. Di ba? Ako, Claire, ito lang ha. Sobra ka makakapit sa pamilyang Marcos. Diyan sa mag-asawang yan. Sige, samantalahin mo yan. Kasi vlogger ka Di ba? So samantalahin mo yan. Kumikita ka dyan. Go. Trabaho mo yan Inuunawa ka namin. Pero yung nangyayari sa mga yan, mangyayari din sa'yo. Di ba? At unang-una kaming tatawa sa'yo. Kasi babastusin ka rin. Huwag kang umasa. Ha? Na malaki na tulong mo sa presidente. Kung si BP Sara nga, ang laki ng natulong. Si PRRD nga Akala mo? Sige. Magmakataas ka dyan sa posisyon mo. Alam mo, may balita pa rito patungkol doon. Ewan kung asan na banda yun Yung patungkol dito sa tinatanong, yung tungkol dito sa gagawin daw secretary. Pero pabiro. Pabiro naman. Daw. Pabiro na gagawing secretary etong si Lisa Marcos. Alam mo, pag ginawa nyo yan, nakakahiya na kayo, Bongbong Marcos. Ako, there is no really reason para magbiro ng ganyan. Habang dumadaan ng problema na tinawag kayong adik, kayong mag-asawa ng iyong kapatid,
tapos magbibiro ka na gagawin mong secretary, yung adik. Di umano. Ayan po talaga ay kahit biro wala sa lugar. Parang hindi nyo na sinasagot si Amy patungkol sa pagiging adik mo, wala kayong plano magpagamot, tapos gagawin mo pang secretary. Biro man o totoo, hindi maganda. Pero ang higit sa lahat na nakakasama ng loob dyan, kung ito ay totoo, gagawin mong secretary, sobrang kapal mo na. Ha? Ako, hindi ako maniniwala na pag ginawang secretary si Lisa, hindi niya binungangaan yan. Oy! Parang ganon. Tinawag akong adik ng kapatid mo. Gawin mo akong secretary. Ibig sabihin, may pressure from Lisa. If ever lang, totoo maging secretary. Wala pong rason para gawin siyang secretary kung hindi niya binungangaan yung asawa niya. Yun lang rason nun. First time in the Philippines ata mangyayari yun, ano? May nangyari na ba doon? Pero makapal ang mukha nun kung gagawin mo yun. Kay Gloria ba nangyari? Hindi ko alam, hindi ko maalala. But anyway, weak ka talaga, Bongbong Marcos. Huwag mong uulitin yan, ha? Huwag na. Next po tayo. Ito, gusto kong bigyan ng komentaryo itong sinabi ni statement ni Claire Castro. Okay, pag-usapan natin. Sabi niya, mahigit 3 buwan pa lang. Pa lang. Dapat ang pagkakasabi mo dyan, mahigit 3 buwan na. Hindi pa lang. Wrong grammar ka, Claire. Simula nang paimbestigahan ni Pangulong Marcos Jr. ang issue ng korupsyon, may nakikita ng resulta ang taong bayan. Gaga. Ano nakikita ang resulta? Oy, kayo ba may nakita kayo resulta? Sabi niya, 3 buwan pa lang may nakikita ng resulta ang taong bayan. Kung ako magsasabi niyan, 3 buwan na wala pang nangyayari sa investigasyon. Anong nangyari? Sige nga, anong resulta? Kasi lumabas yung di ba diniscuss natin yung patungkol sa buto. Lumabas. Bigla ang daming balitang bago ngayon. Pangalawa, ipinagmamalaki nila yung resulta na nakuha nilang na kumpiska nilang kotse, luxury cars ng Diskaya at na-auction na. Meron nang bumili. Kung yung bilyon nga nananakaw, sabi nga ni Saldi ko, humingi nga ng 25 billion di umano si Bongbong Marcos. Yung bilyon nga nawala. Hindi nga natin alam kung may patutunguhan yung perang pinangbili. Saan nyo dadalahin yun? Una, sinong bumili? Legit ba yung bumili? Pangalawa, kung legit man yung bumili, saan mapupunta yung pera? At sa tingin ninyo, maniniwala ang taong bayan na hindi rin mapupunta sa inyo yung pera? Sinabi ni Bongbong, hindi niya makita yung blank items. Di ba? Walang insertion pero pinirmahan niya. Di yan ay sadyang lokohan. Tapos, anong may nangyari na? Wala pang nakukulong. Wala pa puro bubuwit. Ang tanga nyo ba? Ganyan kayo kagaga? Anong nangyari? Yung kontraktor? Sa totoo lang, wala namang magagawa yung kontraktor. Halimbawa ako, hiningad ako ng proyekto, kontraktor ako. Sabi 50 million. Gawin mong 70 million yan, 80 million, akin yung 30. May magagawa ba yung kontraktor? Meron siguro, hindi siya papayag. Pero syempre, kailangan din niyang kumita. Pero yung ninakaw, hindi naman napunta sa kanya doon sa mastermind. Bakit? Ipinagmamalaki nyo. Ako tanongin ko kayo. Sige, sa mga nanonood. Happy ba kayo sa nangyayari ngayon? Yung pinagmamalaki ni Claire na may nakikita ng resulta ang taong bayan. Yan ba yung inaasahan yung resulta ng investigasyon? Anong iimbestigasyon? Yung buto sa Taal na may brief? Talagang pinaiingay nila yan. Kaya nga may brief pa yan para maingay. Ano?
yung ano, yung pagkakabenta ng mga luxury cars ni Diskaya. Pero yung tinumbok ni Saldico na mga mastermind na si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos, walang issue. Ay gaguhan to. Gaguhan na, pinagmalaki pa ni Claire. So, para kay Claire, pag tiningnan mo yung statement ni Claire na ganyan, parang proud siya. Saan ka nakakita na 3 buwan na iniimbestigahan bilyon? Wala pang nakukulong. Yung nagnakaw nga lang dyan sa grocery, kulong agad eh. Ito hindi lang sa walang nakukulong. Wala pang pinatutunguhan yung investigasyon. Wala, ang layo. Tingnan nyo yung ginawang investigasyon nung 2 tsuwariwap, yung 2 tuta sa Senado. Nagka-leche-leche yan. Walang direksyon yung investigasyon. Matindi yung binitawan ni Diskaya. Matindi yung binitawan ni Amy Marcos. Ni-imbestiga, wala kayong ginawa. Lahat kayo nag-abogado sa adik. Wag na tayong maglokohan. Mas pagmamalaki mo. Ganito kababa ang tingin ni Claire sa taong bayan. Sa tingin niya, bobo taong bayan eh. Hoy, maging masaya na kayo ha. Nabenta na yung luxury cars ni Diskaya. Bilyon yung nawawala. Anong pinag-uusapan natin? Luxury car? At saka brief sa Taal? Ano? Asan? Asan ang pinagmamalaki nyo? Ginagago kayo nito. Ha? Ginagaga kayo. No, ito pa, next pa. Aasarin ko kayo. Tete mo lokohan na itong mga to. Ha? Tingnan natin. Para makita natin saan na patungo yung investigasyon. Ito. Pag-usapan natin, dapat ganito ang balita. Hindi yung matungkol doon sa brief sa Taal, yung pagbebenta rin ng luxury cars, at yung kay Alice Guo. Pero mamaya, di-discuss natin itong patungkol kay Alice Guo. Tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Billionaire News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated at mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez. Buhaya talaga to si... kung kailan naging caretaker nung Palawan si Romualdez, doon nagkaroon ng 1.1 billion na kontrata. Doon lang. Martin. Iba ang magic mo, tambaluslos. Tapos, sasabihin ni Claire Castro, maganda na yung investigasyon nangyayari. Hindi nyo nga maturo si Tambi. Anong sabi ng amo mo si Bongbong Marcos? Wala pa siyang nakikita. Naunaan pa kayo ng media makakita? Naunaan pa kayo ng ibang makakita ng kalokohan niya? Ayaw niyong sundan yung investigasyon. Nilabas ni Saldico. Ayan, Tapos sasabihin ng presidente niyong adik. Maganda yung naging resulta ng investigasyon at sa ngayon wala pa silang makita kay Tambi. Kalokohan! Bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts matapos pumanaw ni Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na ring na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu, na una na ring nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. Ang galing din ng pag-connect na itong bilyonaryo, no? So, kunwari, binanatan si Tambi Loslos, pero idadamay si Cheese Escudero. Kayong magpinsan, ang mastermind niyan, di umano. Okay? Kayo ang itinuro ni Saldico.
Wag na kayo mandamay pa ng iba. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Wala naman siguro masama kung campaign contributor. Eh lahat naman yung mga yan. Sa tingin nyo si Bongbong Marcos walang campaign contributor? Na gambling lord? Yeah. Si tingin nyo si Bongbong Marcos walang campaign na drug lord? Naka. Tingin ko, tanong nyo. Oh, walang kaibigan ang gambling lord si Bongbong? Kasi yun yung sinasabi na close friend. Shush! Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu. Deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, minsan na naging executive assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint niya ito noong 2022. Matindi, di ba? So, diyan pa lang, kitang-kita mo na, di ba? Maliwanag. Bakit kayo napunta sa Taal na naman? Ano iniimbestigahan nyo? Sabi nyo, pupunta kayo kung saan ang ebidensya kayo dinadala. Ayan, lumobo. Lumobo dyan sa Palawan. Simula nang naupo at naging caretaker si Tambi. Tapos, hindi nyo naman iniimbestigahan. I-appoint niya ito noong 2022. Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018. Pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Dumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Para sa agenda. Ang issue dyan, noong naupo, kasi ako sa totoo lang, hindi ko masyado munang binubusisi yung patungkol sa kontraktor, si ganito, sa DPWH, sa secretary. Yes, dapat imbestigahan. Pero hindi naman gagalaw yan ng walang timon. Hindi yan gagalaw ng walang politiko. Ito na nga, it's very obvious na lumobo lang yung mga kontrata patungkol dyan sa Palawan nung naupo si Tambi. Yan ang concern natin. Doon muna tayo sa mastermind. Kasi mapipigil natin yung patuloy na nakawan pagka meron tayong mapapanagot na mastermind. Hindi yung mga bubwit. Kasi yung mga bubwit na yan, gasino lang palitan yan ng mga halimbawa, ang mastermind lang. Halimbawa lang to si Bongbong tsaka si Tambi. Patatanggal lang nila yung mga kontraktor, ipakulong nila yan, papalitan lang na ibang kontraktor. Napakadaming kontraktor sa Pilipinas. Ang dami mo nalokong kontraktor. Ako din, naloko ko. Ang dami akong naloko kasi pag may pinagawa ka sa bahay, di ba? Alam ko na i-experience nyo yan. Naloloko din kayo ng kontraktor, di ba? So, pero maliliit yun eh. Ang daming contractors, di ba? So, kayang palitan yan, madali lang yan. Pero panagutin mo yung mataas. Halimbawa, si speaker, panagutin mo. Alam mo, dapat mapanagot. Bakit? Kung may kinalaman talaga si speaker, napakalaki po kasi ng power ng speaker pagdating sa budget. Ngayon, pag naturuan ng leksyon tong speaker, yung mga susunod pang magiging speaker, magtitino. Iisipin nila, eto nga si Tambi nakulong. Kapatid pa ng presidente. Lalong-lalo na kung even si Bongbong Marcos mapanagot. Kasi napakalaki din ng power ng presidente. Tingnan mo, kinuman nila si Saldico na mag-insert ng 100 billion.
Deliveran siya ng 25 billion. Di umano. So, magtitinurin yung mga presidente. Kasi, gising na ang taong bayan sa ganitong klaseng nakawan. Itong dalawang posisyon na ito is so powerful na tama si BP Sara. Di ba? Lahat nung in-announce ng Duterte ay nagkakatotoo. Ano sabi ni BP Sara? Papatayin siya nung 3. Si Lisa, si Marcos at saka si Tambi. Yan din ang claim ni Saldico. Papatayin siya nitong mga to. Ano sabi ni BP Sara? Ang may hawak ng pera ng Pilipinas ay 2 tao lang. Si Tambi at si Saldi. Diba? Katotoo. Anong sabi ni PRRD? Bangag yan si Bongbong Marcos at si Lisa. Pinatunayan din ni Amy Marcos. No? So, nagkakatotoo eh. Diba? Tapusin na natin itong problema nang matapos yung korupsyon. Pag, tandaan nyo to, sasabihin ko, pag hindi mapanagot ang mastermind, mauulit at mauulit ang problema ng Pilipinas. Palubog tayo. Asahan nyo yan. Walang mangyayari sa atin. Magpapalit-palit lang tayo ng presidente. Halimbawa, matino yung presidente. Magnanakaw naman yung speaker. Maaring hindi katulad ni ganito kalaki kasi hindi pinabayaan talaga to ni Bongbong Marcos eh. Kasabwat pa nga daw. Di umano siya. Pero makakapagnakaw pa rin. Naigigets nyo po. Next po tayo. So, speaking of Tambi-Los-Los, asa na yung investigasyon? Makukulong kaya ang mga mastermind? Yung tinuro ni Saldico na napakalaki na hinihingi ng magpinsan, iniimbestigahan ba? Yung sinabi ni Amy na health concern niya sa Pangulo dahil ito ay addict, iniimbestigahan ba? Tingnan natin. Sa harap ng mga estudyante, guro at bisita ng UP College of Law BGC, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tinawagan siya ng kanyang brad na si dating House Speaker Martin Romualdez nang maupo siya bilang ombudsman sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Martin is a fraternity brother. Nako. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We work together in Congress. Ayan. So, close sila. Magkasama pa sila sa Congress. So, pagtatakpan kaya ni Boying? O, kayo humusga. Ilagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin ninyo, pagtatakpan siya ni Boying? Tingnan natin. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Lumabas yan sa pagtatanong ng ekonomistang si Winnie Monsod sa isang forum tungkol sa flood control controversy. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. So, inosente raw si Tambi, sabi niya kay Boying. Naniwala kaya si Boying? That's all I can remember. I don't really remember the specifics. Of course, he was trying to make a case, his case. Pero siguro kung ang tumawag dito, iba sagot ni Boying. Kunwari, ang tumawag halimbawa si Cheese. Halimbawa, ang tumawag dito ay yung Diskaya. Halimbawa, si Tebes. Di ba? Alam naman natin, ang bilis manghusgan ito si Boying. Di ba? Doon sa matagal nang sumusubaybay sa akin, even kay Bantag, wala pang ang investigasyon, meron na siyang judgment. Ganyan kabilis tong mama na ito. Mapanghusga to. Judgmental tong tao na ito. Kaya nga sabi ko, anong klase? At that time, secretary pa lang siya. Paano ka magiging Secretary of Justice? Nangguhusga na kaagad. Hindi mo pa nakukuha yung mga ebidensya. Tapos sasabihin mo may ebidensya ka na. Hindi mo man lang pagbigyan pakinggan muna yung kabilang panig. Ito, hindi. Iba sagot niya. Diba? That had nothing to do with anything. I mean, we just listen. Yun, nakinig lang siya. Halimbawa, ang tumawag sa kanya si Tebes, si Bantag.
Ay, hindi. Kasi eto yan, nakikita namin na ganito, ganito, na may blablabla. Kita naman natin di ba? Huwag niyo na itanggi. Yung mga nakasubaybay, alam niyo yan. Iba tono nito. Iba tono nito pagdating kay Boy. So far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. We're building up something. Yan, di ba? Building up something. Oh. Yung kay sinabi niya, case closed na. Di ba? Ganun agad. Ang ngayon, will building up something. Iba tono niyan kay Bantag tsaka kay Tebes. Case closed na. Di ba? Yung issue kay Bantag at kay Tebes, ano lang yun eh. I mean, kasong murder yon, okay? Hindi natin dina-downplay yon, pero walang direct connection sa buong Pilipinas. Walang connection directly doon sa kakainin ng bawat Pilipino. Ito, bilyon ang nakawat. Ang sa akin, hindi ko sinasabing maging judgmental ka. Ang sinasabi sa akin, iba ang tono mo pagdating sa iba. Iba ang tono mo pagdating dyan sa brad mong yan. Pero, alam ko, mag-iiba rin ng tono to. Bakit? Mamaya, pag-usapan natin. Hindi na raw nakausap muli ni Remulla si Romualdez na dinawit ni dating Congressman Zaldico sa mga insertion at kickback mula sa budget. Si Romualdez din daw ang nagbanta kay Ko na huwag nang bumalik ng bansa. Sinabi rin noon ng dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na naghahatid sila ng mali-malitang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think it will be filed within Gaano katagal makasampahan ng kaso to si Boying? Yun ang tanong ni Munsod. Winnie Munsod. the year, I mean not this year, but at least in the next 6 months or 9 months? Oh, yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. Duwag din yung tanong mo, Winnie Munsod. Sa tingin mo ba makakasuhan mo siya? Maybe not this year. Maybe within 6 to 9 months. So, ibig mong sabihin, Winnie Munsod, parang tinatanong mo, sige, okay lang. Okay lang, hindi siya makasuhan this year. Hindi po ganun. Mali yun. Justice delayed is justice denied. Mali ring magtanong to si Munsod. Ba't hindi nyo na makasuhan ngayon? Kaliwat kanan na yung ebidensya na lumalabas. Hindi nyo imbestigahan si Tambi. Si Bongbong Marcos may listahan na. Wala doon sa listahan niya si Tambi. So, ibig mo sabihin, for the meantime, mark safe si Tambi tsaka si Bongbong. Yan ang issue niyan. Alam nyo kung ba't ko nasabing mark safe? Kasi si Tambi, kaya hindi nila gibain, it will connect to Bongbong Marcos. Si Tambi, paliwanag ko mabuti, si Tambi at saka si Bongbong Marcos, kung sila talaga ang mastermind, gaya ng sinasabi ni Zaldico, magkakalaglagan yan. And until such time na hindi ipakulong ni Bongbong Marcos si Tambi, Tambi will not speak against Bongbong Marcos. Ganyan din nila prinotektahan si Zaldico, di ba? Ayaw pa uwiin. Ang daming excuses. May sinasabi sila hindi nila makancel yung passport kasi walang kaso, wala pang utos ang korte. Nung bumaligtad si Zaldi, minamadali na ang kaso ni Zaldi. Minamadali na kanselahin yung passport para mapauwi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang sagot ngayon ni Boying ay hindi judgmental gaya doon sa iba. Dito, may leeway siya kay Tambi. Parang nga nag-aabogado pa siya kay Tambi. Sipin mo 6 to 9 months, 2026, doon pa lang masasampahan ng kaso. Ang gago, di ba? Bakit? Hindi kasi ituturo niyan yung amo nilang si Bongbong Marcos. Pero mag-iiba tono nito. The moment na bumaligtad si Tambi, tingnan nyo, pagbaligtad ni Tambi, may kaso agad yan. Instant yan. Baka kinabukasan lang may kaso agad. Alam mo, Tambi, mapapansin mo, nilalaglag ka na ng ibang congressman. Tingnan mo na lang to. Hindi ko napapangalanan to sinong congressman. Pero kitang-kita.
yung congressman na bata ni Bongbong Marcos, ginigipit ka na. Di ba? Gusto niyo malaman ng pangalan? Nagsisimula sa letter. Ginigipit ka. Halatang halata. Bago ka maunahan, magsalita ka na, Tambi. Mag-tell all ka na. Maniwala ka, ilalaglag ka ni Bongbong Marcos. Aantayin mo pa ba? Bumagsak si Bongbong Marcos, lupog yung kanyang barko at hilahin ka pababa o ngayon ka na magsalita. Diba? Kasi, huwag mo nang protektahan yung kalagayan mo. Kasi it's for sure ilalaglag ka niyan si Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung paligid ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo. Vloggers, mga kampi niyang politiko, binabakbakan. Si Tambi. Ha? Lahat yan. Lalaglag ka niyan. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Si Remulla, inulit na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nag-utos raw magpasok ng 100 billion peso insertion sa budget. Kahit sino pa po ito. Wala naman tayo magagawa kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. Tsaka we are trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to, this is already an issue close to the hearts of Filipinos. Yan. Yung DOJ mo napunta sa sabongero na naman eh. Hindi naman niya hawak yon. Ombudsman na siya. Pero 'di ba? Susundan ninyo kung saan kayo dalhin ng ebidensya. Patungo na dun sa magpinsan. Huwag na kayo maglayo-layo. 'Di ba? Let your yes be yes and your no be no. Magpakalalaki ka. Panindigan mo yung sinasabi mo. Papunta na yung ebidensya ron. Saan pa kayo pumupunta? Ang tagal nyo pang imbestigahan. Meron na bang nag-iimbestiga kay Bongbong? Tanong lang, di ba? Yun lang naman eh. Meron na bang nag-iimbestiga kay Bongbong? Meron na bang nag-iimbestiga kay Tambi? Diba? Pero doon ang tinuturo ng ebidensya. Pati sa Senado, doon ang tinuturo ng ebidensya. Anong ginagawa nito si Ping Lacson? Nag-aabogado. Pare-parehas kayo eh. Hindi ko naman kinuha yung opisinang to para magtakip para kahit kanino. Nako! Panindigan mo yan. Hindi daw kinuha yung opisina para magtakip para kanino. Para ka rin si Pinky Lacson. Pare-parehas kayo ng balat. Kayong tatlo, saka si Claire. Takipan kayo ng takipan. Para kahit kanino. Pero sa ngayon, aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Yun, diyan palang maliwanag na. Aabot, pero aabot ba ito sa Malacanang? Wala pa. Wala pa siyang nakikita. Di ba? Hindi gaguhan. Alam mo, Boying, dapat yung binanggit nung kapatid niya na adik si Bongbong, yung palang iniimbestigahan nyo na rin eh. Hindi siya fit na rin doon maging presidente. Di ba? Sabihin nyo, wala namang connection sa nakawan. Hindi, meron pong connection yun. Dahil kung may diferensya ang presidente, he is not fit to lead. Talagang ang mga nakapaligid sa kanya magnanakawan. Make it worse, nainggit siya, pati siya magnanakaw na din. And seemingly, ganyan po nangyayari ngayon. Yung mga nakapaligid, kanya-kanyang nakawan. Hindi ba? Ganyan na nangyari sa Ghost Projects. Kanya-kanya silang nakawan. Even yung mga sekretary, kanya-kanyang nakawan. Hindi natin alam kung nainggit si Bongbong, nagnakaw na rin siya, or siyang pasimuno ng nakawan at ginaya lang siya. And we strongly believe that may connection yan dun sa kanyang mental health. Bakit? Hindi nyo man lang, wala man lang isa sa inyo na nagtanong, kailangan na ba nating imbestigahan yung presidente?
Paano kung nagsasabi ng totoo si Amy at binaliwala ninyo? Di naging kasangkapan kayo sa kasamaan? Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Hindi pinag-aaralan, iniimbestigahan. Alam mo to si Boying, parang ano eh. Ba't mo pag-aaralan? Imbestigahan nyo. Kung may nakita kayo, di meron. Kung wala, di wala. Ano ang pag-aaralan nyo? Ano yan, law school? Pag-aralan lahat yan. Binunyag din ni Remulla na may investigasyon na sila kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Yung kanyang construction company at mga projects. Siyempre, yun naman yun di ba? Bakit yung construction company ni Tambi, ayaw nyo imbestigahan? Di ba? Yung tumaas yung mga flood control projects under him. Ba't di nyo It's imbestigahan? not just about flood control. It's about other illegal interests, unlawful interests. 10 contractors o mga dati o kasalukuyang kongresistang may koneksyon sa mga kontratista ang kanilang isinailalim sa motu proprio investigation. People didn't believe that there will be any accountability whatsoever and they were violating the law. Harap-harapan. Kasi nga walang nanguhuli Tapos ganyan ginagawa nyo yung investigasyon. Ang gusto nyo managot yung mga bubuit, yung mga butete, yung mga bulate. Di ba? Kaya harap-harapan, magpapatuloy yan. Nakita nyo na nga nangyari, binalita natin. Na ginawa ni Tambi, hindi nyo pa rin makita. Nasa balita na ng bilyonaryo, panoorin nyo. Bawal yan It's a prohibited activity. It's a conflict of interest thing that is found in so many laws on corruption. Para sa GMA Integrated Yan, itong mga kalokohan itong mga ito. O, next topic po tayo. Eto, nakita ko lang to sa Facebook, no? At gusto kong bigyan ng komentaryo kasi napakaganda ng tanong nitong reporter na ito. At dito malalaman natin kung ano na ang nangyayari sa palasyo. Kasi may mga nagsasabi may sampalan daw, may awayan, may stress sa palasyo. Hindi ko alam kung anong totoo. Pero may mapipick up tayo dito sa tanong na ito. Pag-usapan natin. Does the president feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? Yan. Dapat ba na yung presidente mismo ang sumagot doon sa mga sinabi ni Amy Marcos at saka yung patungkol sa flood control? What do you mean? Yung siya po mismo. Tingnan nyo yung aura ni Claire. Parang galit na naman. Yan po ang nakikita naman natin Kayo humusga. Look at the stress of Claire Castro. Di ba? Yung asong-aso dating, pagka kinalabit mo yung kanyang amo, kakagating ka. Nangangagat siguro to si Claire, no? Pero diyan mo mararamdaman na meron na talagang tensyon. Di ba? That we really have a problem. Na nasusukol na sila na malaki problema and naiipit na sila na wala na silang no enough room to move around. Kaya pumuputok na itong si Claire. Yeah? Nakita nyo naman kung paano siya nag-react kay Tikia, di ba? As simple as that. Wala na Sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption. Ano ba dapat sagutin? Tingnan nyo, gagarito si Claire. Pagpatungkol kay Bongbong Marcos, parang wala siyang alam. Di ba? Pagbastusan, madaming alam. Sagutin. Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Ayun, korupsyon sa flood control, ghost projects, at yung aligasyon ng kanyang kapatid mismo. Hindi ba dapat si Bongbong sumagot? Tingnan nyo kung paano sasagutin ni... Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Ayun. So, dapat umuwi siya rito, ibigay yung dokumento. Ang sinasabi pa nila para mag-take ng, dapat under oath siya, na ipinipresenta yung kanyang mga ebidensya. Yun namang under oath pag nasa korte ka na Ito sinasabi pa lang,
imbestigahan nyo na si Bongbong Marcos. Wala pa namang nakasampang kaso, kaya hindi kailangan under oath. Imbestigahan nyo lang. Hindi naman natin sasabihin guilty si Bongbong Marcos ng nakawan. Imbestigahan lang. Yun lang ang issue eh. Ba't ayaw nyo imbestigahan? So, kay Saldico, pinauuwi niya. Patungkol naman sa drugs. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Very good question. Okay, yung aligasyon tungkol sa drugs at aligasyon patungkol sa corruption ng kay Bongbong Marcos, especially yung sa drugs, may effect po to international. Sa katunayan, pinag-uusapan na po to sa ibang bansa. Kasi kapatid mismo. So, kahit anong downplay ni sabihin nitong si Claire, hindi niya mauuto. Matatalino po mga Pilipino. Hindi niya kayang utuin na hindi po ito makakaapekto. Nakaapekto talaga to. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos ayaw sumagot. Ang pinasasagot niya si Claire. Diba? I mean, para sa isang lalaki, that is so low. Diba? So, pinag-uusapan international. At may dating po yan kasi wala na mag-i-invest sa atin. Walang tutulong sa atin galing sa labas. Yung inaasahan nga natin na tutulong pagdating sa natural disaster na EDCA, hindi na tayo tinulungan. Yung iba nga binabawi na yung kanilang investment dito sa Pilipinas dahil sa korupsyon. So kahit anong sabihin ni Claire na wala tong epekto sa ating bayan, pareha sila ng amo nilang sinungaling. Meron po tong epekto, wag nyo kaming lokohin. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para... Aray! Ako naman nasakit! Ang magdududa lang daw dito kay Bongbong Marcos ay yung hindi gumagamit ng isipan. So, ibig mo sabihin yung mga investor natin na nagsisilayas, hindi gumamit ng isipan. Yung mga investor natin sa stocks, nagbebenta na ng stocks nila, lowest na po ngayon, hindi gumagamit ng utak. Ang taas na ng dolyar, ang taas na ng gasolina. Wala nang mahina na ang peso dahil hindi maganda nangyayari. Ibig sabihin, hindi sila nag-iisip ng tama. Ako, sige, tanggapin ko. Matalino ka, abogado ka eh. Diba? Pero mga Pilipino, yan ang iniisip. Mayroong problema si Bongbong Marcos. Hindi nyo naman ikakailayan. Adik si Bongbong. Kaya nga takot kayo magpa-drug test eh. And we are beyond drug test. Na-vlog ko na po ito kahapon. Wag na po nating hingin ng drug test kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is an addict. Period. Kinonfirm yan ng kapatid. That is very big na resibo, na ebidensya. Diba? Dami ng katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's. Ngayon, St. Luke's na naman. Ha? May nakakita ba nung nag-take siya sa St. Luke's? Pangalawa, pinag-usapan na po yan sa Senado. Hindi po kasama, di umano sa aking pagkakaalala ang cocaine. At pangatlo, hindi po yan hair follicle. Kasi pag ihi lang yan, madali mawala. Okay? Ang pinag-uusapan ngayon. Ngayon, yung St. Luke's yung dati. Ang sinasabi ni Amy, ngayon, gumagamit pa rin siya. Yung result nung sa St. Luke's, hindi pa siya presidente. Ang issue namin, wala akong pakialam kung addict siya before. Ang issue namin, ngayong presidente siya na siya ang nagdidesisyon sa Pilipinas, siya ang nagdidesisyon ng bilyon ng pera ng Pilipinas, dapat nagpa-drug test siya. Pero hindi na namin hihingin. Sinabi na nung kapatid niya, addict siya. Yun ang malaking problema natin. Kasi ngayon addict siya, presidente siya.
Walang connection yung St. Luke's. Wag po nating lokohin ng tao. Dati yun eh. Hindi ako naniniwala dun sa resulta sa St. Luke's na yun. Bagamat, hindi problema ng St. Luke's yun kasi nawawala yan, hindi hair follicle nga, gaya na sabi ko. Pero wala nang issue yun. Totoo man yan or hindi, yung ngayon ang issue. Di ba? Ngayon, addict si Bongbong eh. Nakikita, ngiwi-ngiwi nga eh. Including yung asawa niya at pati si Sandro. May namatay ngang kasamang nag-cocaine. Si First Lady eh. Sa LA eh, di ba? Asawa ng nasa entourage niya. Didantes. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan na nasagot na. So, hindi po ito... Hindi ako naniniwala dun sa video na yon. Hindi ko sinasabing totoo, hindi ko rin sinasabing hindi totoo. Okay? Pero hindi po ako clear. Kaya ako malakas ang loob magsalita. Hindi ko sinakyan yung video na yan kung totoo yan or hindi. Kasi ang issue yung ngayon. Simula 2022, nag-drugs pa ba siya o hindi? Yung dati, hayaan na natin yun. Addict man siya o hindi. So be it. Makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Anong naniniwalang sugpuin? Wala pa nga nakukulong. Have you spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean, I am not holding my punches anymore? Okay, i-discuss ko lang yung kanina. Ito, okay? Ang tanong kasi niya, hindi ba dapat ang Pangulo ang sumagot? Kasi yan ang hinihingi ng taong bayan. Niligaw ni Claire yung tanong, ano ba ang dapat sagutin? So para sa kanya, nasagot na. Hindi na kailangan sumagot ang Pangulo. So dito pa lang, inaamin na ni Claire na duwag ang Malacanang sumagot sa mga malalaking issue ng bayan natin. Na may problema ang palasyo. Dahil hindi nila kayang mag-lead. Si Bongbong Marcos nakaasa sa sekretary niya, spokesperson at kung sino-sino sa pagdireksyon ng ating bansa. He will not really face the people. He is scared to face the people. Diba? Direkto nyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Ayan, itong tanong dyan. Ito ba ay may basbas ng Pangulo yung mga sinasabi mo? Patungkol kay Amy, inaatake mo yung sinasabi ng tao. Salita ba ng Pangulo yan? May basbas ng Pangulo. Tingnan nyo kung paano niya iikutin na naman yung sagot. Hindi niya sabihin, yes, may basbas ng Pangulo. No, walang basbas. Diba? Kanina ang tanong. Anong tanong niya kanina? Hindi ba dapat ang Pangulo ang humarap? Hindi niya rin sinagot na yes, dapat ang Pangulo o no, hindi dapat ang Pangulo. Inikot niya. Ito, inikot niya. Itong messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos. Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kundi ang mandatong ibinigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. Ayun! Lumabas sa kanya. Ang mandato niya, ang trabaho niya, ay hindi lang maging tagapagsalita ng Pangulo, kung hindi maging attack dog. To counter fake news eh. Kaya lang yung fake news nyo, pag binubuking na kayo, yung totoo naman ng sinasabi, pero nahaharang nyo lang mailabas yung ebidensya, fake news. Yun ang tawag nyo sa fake news eh. Pagka hindi pabor sa Pangulo, fake news. So ano siya? To counter fake news, attack dog. Diba? Kung ibubuking nyo ang Pangulo sa kanyang katarantaduhan, sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagdodroga, a-attack siya. Kokontrahin niya. Diba? Anong sabi niya? Fake news si Amy? Hindi totoo nagdodroga si Bongbong? Sinong naniniwala doon? Bukod doon sa tain na dilaw. Dahil ayaw mapaupo si BP Sara. Di ba kayo lang? So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan.
Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami Stress na siya. Yes, stress na siya. So, inamin niya, attack dog siya. ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am. May basbas po ng Pangulo ang inyong Ito mo, inulit. Ibig sabihin, hindi nasagot yung tanong niya. Yung pag-atake mo ba, yung mga pinagsasabi mo, may basbas ba ng Pangulo? Kasi ang gusto naming malaman, yung sinasabi mo, ikaw lang ba yan as a vlogger? Ikaw lang ba yan as Attorney Claire? O si Bongbong Marcos yan? Hindi mo nasagot eh. Kaya tinanong ulit. messaging dito tungkol kay Senator Amy. Anong messaging po ba ang sinasabi? Madami na po ako sinabi. Yung messaging na addict yung kapatid niya. Ang gaga! Ano marami ka nang sinabi? Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter ang fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Ayun. So ano nga, hindi attack dog. Kasi hindi naman fake news. I mean, okay, sige, tanungin ko kayo, to be fair. Sino sa tingin ninyo ang fake news? Si Claire o si Amy? Kung addict si Bongbong Marcos, fake news to si Claire kasi tinatanggi niyang addict yung amo niya. Sino ba ang fake news? Kami na sinabi namin ang daming baril na pumasok sa QJC o si Claire na sinasabi niya walang baril. Nag-a-agree siya doon sa amo niya na walang baril pumasok sa QJC. Sige, sino ang fake news? Kami o siya? Si Amy o siya? Sige, tanungin ko kayo. Kayo pati mga dilawan tsaka pula. Sino sa tingin ninyo ang fake news? Maraming salamat po doon sa ating mga manonood. Sana po wag niyo pong kalimutan i-like tong vlog na ito. Sana po masabaybayan ninyo ang mga nilalabas kong vlog araw-araw. Sana mapanood nyo rin simula't simula hanggang sa matapos. Wag pong kakalimutan na subscribe naman po kayo. Maraming salamat po sa lahat. God bless everyone.